Ikinabigla hindi lamang ng buong bansa, kundi ng international community ang madugong wakas ng naganap na hostage crisis sa Pilipinas noong Lunes. In the entertainment world, isa ang Asian action superstar na si Jackie Chan sa mga nag-react sa naganap na insidente. Sa kanyang verified account sa microblogging site na Twitter, sinabi ng aktor, and we quote, "I come back to Hong Kong and I hear terrible news about what happened in the Philippines. A lot of things don't happen to your own country. You don't pay attention. This kind of things always happen around the world. It happened to Hong Kong's people. The whole Hong Kong is talking about it. It's really sad." Unquote. Maging ang isinagawang operasyon ng mga pulis ay inunawa rin ng aktor. In his succeeding tweet, Jackie Chan wrote, and again we quote, "If they kill the guy sooner, they will say why not negotiate first. If they negotiate first, they ask why not kill the guy sooner. So sad." Pinawi rin ng aktor ang pangamba ng maraming Pilipino sa posibleng pagganti ng mga Hong Kong nationals matapos masawi ang ilan nilang kababayan dito sa Pilipinas. Ayon kay Chan, "Hong Kong is a nation built by a lot of different people. Don't worry, we do not hate." Unquote. Samantala, dito sa Pilipinas, ilang celebrities din ang nagpahayag ng kani-kanilang pananaw sa nasaksihan nilang krisis noong Lunes. Inilahad nila ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng social networking sites katulad ng Facebook at Twitter. Sa Senado, iba naman ang tinutukan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos masaksihan ng walang kontrol na pagsugod ng mga sibilyan sa crime scene. Kaagad na nag-file ng tinatawag na anti-usisero bill ang aktor. Tama-tama yung usisero bill na final natin para maging alam na rin ng mga usisero na yung limitasyon nila na parang hindi mo sila manghimasok doon sa mga lugar na hindi naman dapat. Kasi mahirap na yung mga baka ma-crossfire sila. Hindi siguro ang media naman nakikinig naman kung ano sabihin ng PNP. No? So kulang lang din ng pasabi ang PNP or wala silang guidelines when it comes to that. Okay mga kaibigan, marami tayong major issues at simulan natin sa ating dahu dahil ito, female host na keberna sa career, which means she doesn't care anymore dahil siya ay in lababo. Happy birthday muna kay August Morales ng Bizarre. I-relate sa amin, The Who! The Who! Subject, Hostessia Gaga. The Who ang female host na ito na super gaga head over Blanix in lababo sa dinedine niyang lover boy. Dictionary! Hoy! Head over Blanix. Blanix equals sausage. Sausage equals heels. Therefore, Blanix equals heels. Head over heels. Head over Blanix. Wow! Hoy! Ang image kasi ni Hostessia ay hard to get at is nabera to boilets dahil super focus sa work. Deadma to all of you! Yun pala, naghihintay lang ng isang major mambobola in the form of Loverboy. Bola. Binakuran siya ni Loverboy sa umpisa at ngayon, balak na siyang igarahin na. Pero, deadman na si Hostessia sa career niya as in naglib ito sa work at keps na niyang balikan basta lagi lang niyang ka-join si Loverboy dahil sa pangako nito. You my only and forever. Huh? Amen. Kasal nga dito. Kasal. Good luck sa inyo! Ibang delivery! Good luck sa inyo! Tumpek! Ano ang rating nyo? X as in, eksaherada ka naman mailababo ni! The host Hostessia Gaga and her lover boy? Wak clue! Isosyogo lang namin sila sa name song na Rihanna Marcos at Pedro Revilla. Yun na! The Who! Malikot pag madaling araw.
October 19 ang tinatayang panganganak ni Judy Ann Santos pero maaaring mapaaga o maatraso ito ng 2 linggo. Ngunit kahit nasa kagampan, tinutupad pa rin ng aktres ang mga natanguan niyang kompromiso. Isa na rito ang pictorial nitong Huwebes para sa Flawless. Pwede mag-work pero basta yung hindi very stressful like mga 4 hours a day, ganyan. Basta hindi mag-require ng puyatan na oras at araw at saka yung hindi lagari. Pero yung mga ganito, okay. Kasi part din naman ng kontrata. Flawless even when pregnant. Unlike most pregnant women, hindi gaanong nahihirapan si Judy Ann sa pagtulog. Ang trip pa nga niya, magluto ng mga babaunin ng asawang si Ryan Agoncillo at ng anak na si Johan. Parang gusto ko yung idea na tumatagaktak yung pawis ko kasi hindi naman din talaga ako pawisin tuloy. Binabaon niya sa Itbulaga, binabaon niya sa taping niya, ginagawa ko yung baon niya, tapos ginagawa ko rin yung baon ni Johan. Housewife lang talaga. More than ever, Juday enjoys her domestic life. Ngayon ko lang na-experience din yung namamanduhan ko yung mga nangyayari sa bahay, yung responsibilidad talaga ng isang may bahay, yung pagbabudget ng ilaw, ng ganito, ng ganyan. Tapos ginagawa na rin naman kasi yung nursery ng anak namin. And speaking of her most anticipated boy, undecided pa raw sila Ryan at Johan kung ano ang ipapangalan dito. Except that, Nang tawag siyang butchochay, kumikilos-kilos siya. Very healthy naman. Noon na kasi naka-breech position siya eh. Tapos ngayon, since nag-yoga-yoga ako, siguro malaking tulong yung nagawa nun, kaya medyo bumaliktad na siya. So I'm hoping, I'm praying na maging normal yung delivery. hindi pa man, napaghandaan na raw ni Judy Ann ang pagsilang niya kay Butchotchoy. Pinaplano kong wag munang magyaya for the first months ng baby. Para talagang hands-on. Tas, oo, kasi hindi ko nagawa yun kay Johan eh. Yun yung pinagsisisihan ko na sana pala bago ko kinuha si Johan, yung talagang nag-alat ako ng kahit man lang isang buwan na natutukan ko siya. May nagregalo sa akin ng book about breastfeeding, tapos nung isang araw niregaluhan naman ako nung handler ko ng breastfeeding classes na one-on-one. Kasi sabi nga ng instructor ko nung sa breastfeeding classes, mas madali kang mahahanap ng baby kapag wala siyang epidural sa katawan kasi syempre parang nakakonekta siya sa'yo eh. Bukod sa movements ng sanggol, pag tinatawag na Butchotchoy, malikot din daw ito pag madaling araw. But how does the unborn child look more or less? Sabi ng doktor, mukhang matangos ang ilong at matangos ang nguso. So parang sabi ko, naku, niya yung ilong mo at saka yung nguso ko. Being a first-time mom-to-be, in constant communication si Judy Ann sa kanyang mga showbiz friends who are already mommies themselves. Sila Maylene. Pag si Ate Sharon, minsan magte-text ako sa kanya or sisend ko sa kanya itsura ng tiyan ko. Si Beth, may communication pa rin naman kami ni Beth, hindi naman naman. Si Gladys madalas yan. Magkasunod nga kami, di ba? Sabi nga niya may kalaro na rin daw si Butchotchoy. Correct, dahil parehong lalaki. So, nakakatuwa na ang daming nagtatanong. Tapos, maraming bumibisita sa akin sa bahay. Mga kaibigan ko, pumupunta sila sa bahay namin sa Alabang. Surprisingly, hindi pa raw napa-finalize ng mag-asawang Ryan at Judy Ann kung sino-sino ang mga tatayong pangalawang magulang ni Butchotchoy. Ayaw muna namin planuhin yung binyag kasi ang dami pang pwede mangyari paglabas niya, di ba? Ang dami pang magaganap na pagdalaw, mga parties, mga ano. So, i-enjoyin na muna namin yung mangyayaring paglabas ng aming baby boy. Hi, good afternoon, Alisa. Good afternoon. Lahat ngayon pinag-uusapan yung si Venus, no? Oo nga. Guess ba natin ngayon? Guess natin. Live? Live. Okay. Gusto mo mag-question answer muna tayo? Sige. Wow, okay. What's the major and biggest part of your body that you fix? Dali, kahalo-halo eh. Hindi, iba pala yun. Kasi yung tanong naman eh, how did you fix it? Ganun eh, nahalo. Sorry ha. Ayusin ko muna. Okay, sige. Parang gusto mo sagutin Okay Mga kaibigan, tungkol po dyan ang ating tanong sa araw na to, Alisa. Yes. Itong tanong natin eh, pabor ba kayong gumamit ng interpreter ang kandidata ng Pilipinas sa mga international beauty contest? Gusto sana kitang tanungin pero mas maganda sila muna. A, oo, B, hindi. Pabor ba kayong gumamit ng interpreter
Alam mo naman yung interpreter Oo, siguro. syempre. Okay. O paano gagawin nila? Wag na lang. O kaya nga, anong gagawin natin? Ito, yung sa Ayan Facebook. na. Join na kayo sa StarTalk TX Facebook like page at i-search nyo lang ang StarTalk sa Facebook and click like at automatic na kayo member ng StarTalk TX Facebook family. Very good. Okay, ganun lang yon. Eto, alam mo ba, Claudine Barreto, mga kaibigan, nagsalita na tungkol sa alitan nila. Di umano, pero mukhang totoo ata ito eh. Ni Angelica Panganiban, mga kaibigan. Abangan yan sa pagbabalik ng StarTalk. Meron.